Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates, hindi to magre-resonate sa lahat. And kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, okay lang. Pwede kang mag-next video or i-check mo na lang yung ibang video dyan sa ating uh, channel. Take only what resonate, guys. Hindi to magre-resonate talaga sa lahat. Pag hindi nag-resonate sa'yo, huwag mo ipilit, ha? Kung gusto mong magpa-personal reading, si Jing Tarot Reader siya yung open sa personal reading. Ako po ay astrological reading. Pwede kang mag-inquire sa Facebook page, Madam P. Ayan. You do have here Venus, the planet of love and beauty. Ayan. And by the way, para doon sa personal reading, if you are willing to wait, ha, marami kasing naka-line up ngayon, kaya medyo madalang ako nagre-reading ng general. Kasi maraming nakapagpa-line up ng personal. And yeah, you do have here storm and unexpected. Isang card pa. Strength, empowerment, and you do have here the sun. Bottom of the deck is the fragmented, rejection, and loss. So, yung iba sa inyo, may mga bagay na nawala sa buhay mo ngayon, mga taong nawala sa buhay mo ngayon. Pero itong mga losses na ito, maaaring mas mag-benefit ka dito kasi maaaring itong mga taong ito nawala sila sa buhay mo, hindi mo inaasahan. Pero ito, you discover the Venus, maaaring may bagong offer or may new beginning for you. Pero kailangan mo munang tapusin kung ano mo yung mga dapat mong tapusin muna. And yung iba sa inyo, kung ano man yung mga nawala sa'yo, you do have the strength. So, meron kang parang kapalit naman ito is naging mas matatag ka, naging mas matibay ka, naging mas magaling ka. Maraming nakakapansin sa'yo ngayon. Maaaring alam din nila kung ano man yung mga ending na nangyayari sa buhay mo. And you do have the tower or unexpected. Yeah, the feeling is like the tower energy sa traditional na tarot deck. And ito ay nagpapakita na parang kung ano man yung nangyari sa iyo ng mga nakaraan na naging dahilan para ikaw ay malungkot, masaktan, just know na ito ay may reason. And just focus on, yung iba sa inyo nagpo-focus na sa pagmamahal sa sarili, focusing on, the sun, which is yung priorities or kung ano man yung mga bagay na importante sa'yo ngayon. And sabi ko nga, kung ano man yung mga ending na na-experience mo, maaaring ito lesson kasi ito sa buhay mo eh. Pagdating sa love, sino itong person na nakakonect ni Libra? You do have your celebration and gift. Abundance. Clarify this. Self-worth and expectation. Rejection, loss, and fragmented. Okay. So, ito yung person na nagiging dahilan ng parang feeling mo nawala siya sa'yo or ito yung taong nawala sa buhay mo. I feel like sa ngayon, dapat mag-focus ka ngayon sa self-worth mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. And maaaring itong taong ito, special ka para sa kanya, naging special ka para sa kanya, and sa ngayon yung pagkawala niya,
just trust the situation. Yan yung iba sa inyo, nagkakaroon ng separation right now. And yung iba might be dealing with your karma. So, pwedeng may mga karma ngayon. Pag sinabi natin karma, yung iba sa inyo, sasabihin, bakit ano bang ginawa ko? Naging masama ba ako? Etc. Pero yung iba sa inyo kasi, karma is maybe hindi sa life mo na ito, maybe sa previous life mo, may mga nagawa ka doon, and then, there's this karma na ngayong life mo na ito, mararanasan mo itong karma na ito, but like, it's okay, kasi kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon, sabi ko nga, pwedeng may lesson yan sa buhay mo, para mahanap mo yung balance, because yung iba sa inyo, hindi ka na nagiging balance sa sarili mo, hindi ka na nagiging, Libra, they are known for, sa tarot deck, they are the justice card. So, gusto mo ng balance, ng hostasya, but you want everything at peace, no? Gusto mo at peace lang lahat. Pero kapalit nito, hindi ka nagiging balance or hindi ka nagiging um, okay pagdating sa sarili mo kasi masyado mong ibinibigay lahat para sa iba. So, yung lesson na dapat matutunan mo ngayon is paano naman magbigay sa sarili mo, paano pahalagahan ng sarili mo, paano mahalin ang sarili mo. And maybe, unti-unti mong marirealize yan or nare-realize yan dahil sa experience mo na ito kung ano dapat mong pag-focusan at kung sino itong kung ano dapat mong i-priority ngayon at kung sino itong mga taong ito na dapat mong i-release sa buhay mo. Messages for the sign of Libra. You do have here transformation. Yan. Actually, dapat ngayon ang focus mo talaga is how to transform yourself. Yung iba kasi nanonood dito, they're expecting makakuha ng message about dun sa person nila. Maybe this is a sign for you, itong reading na ito, na when you do this transformation, hindi ka na dapat nagfo-focus pa sa kung kamusta na ba yung person mo ngayon. 'Di ba? Dapat nagfo-focus ka sa ano kaya yung dapat kong gawin sa present situation ko ngayon para maging mas maayos yung future ko. And you do have here the Pluto. The Pluto is a planet of transformation. And this is the ruling planet of Scorpio. So, yung iba sa inyo, Scorpio is, kilala siya sa tarot deck naman as the Death card. So, yung iba sa inyo, kung ano man yung mga bagay na nawala, katulad ng literal na death, kamatayan, may mga bagay na hindi mo na siya pwedeng ibalik or isabuhay pa. At wala nang magiging saysay kung bubuhayin pa. Ayan, so, yung iba sa inyo, you do have your thoughts and isolating. So, as much as possible, ilayo mo yung pag-iisip mo sa mga bagay na hinahangad mo kasi wala sa'yo. Especially kung ito ay mga tao, no? Na pwedeng feeling mo sila yung magbibigay ng fulfillment sa'yo. Yan, lalo na sa may kinalaman sa love. Ano yung future for you, Libra? Honestly, dapat ito ay love reading, pero wala talaga akong makuhang energy ng person. Yung iba sa inyo might be naka-get over ka na or dapat ka nang mag-get over sa person na ito mula sa past mo. And hindi makakatulong yung kung manonood ka ng tarot reading na may kinalaman pa sa kanya. And you do have your spirit guides and assistants. Yeah, in the future, nakikita natin na the spirit guides are always there for you. Ina-assist ka nila or nandyan lang sila lagi for you pag kailangan mo sila. And in the future, you do have your apology and forgiveness. Let's clarify this. What's with the apology and forgiveness? Yeah, Ace and the water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Tell me more.
You do have your beliefs and facade. Yung iba sa inyo, there's a person na nakikitaan natin ng spiritual connection sa inyo. And in the future, I can see that this person, pwedeng hindi siya nagiging honest pagdating sa emotion niya. And with the apology, I feel like this person is yung apology, hindi yun yung pinaka nakukuha kong message dun eh. What I get there is the word or the name Apollo. So, yung Apollo kasi is also known as the sun. The sun. Diba? So, yung iba sa inyo, there's someone here na parang hindi nagiging honest sa'yo in the future. So, I don't know if this is a past person or a new person. Pero nakikita natin, itong person na ito as someone na thinking about you. Ikaw yung like, napapansin itong taong to, pero pwedeng walang kagalaw-galaw or walang emotions na ipinapakita itong person na to. Bakit? I feel like this is a new person para sa iba. You do have here nostalgia, memories, yung iba from the past, and stability and harmony flow. Yan, the more na, I mean, this is someone na mas larong na-attract itong person na to, the more na nagiging mas stable ka, emotionally, physically, spiritually. So, focus on yourself kasi may person tayo nakikita dito na nagkakaroon ng emotions or feelings sa'yo. The more na natututunan mong i-handle ang emotions mo, ang isip mo, you are mentally stable, financially rin. So, ano ba yung bagay sa buhay mo ang kailangan mong i-balance? Kasi maaaring may kakulangan. Yung utak mo ba yon, yung emotion mo ba, or yung finances mo? And you have to learn na maisaayos yon. Dahil the more na nagiging maayos or in harmony ang lahat sa'yo, maganda ang flow, the more na nagkakaroon ng person or love interest na nakikita natin na nagpapakita ng attraction sa'yo. Whether ito ay past person or a new person, yeah, work on yourself. The more you love yourself, the more na na-attract mo yung love para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.